Okay. Ito naman po ang lecture natin ngayon. Ito ang lecture natin ngayon. Ulit-ulitin ko po. Ang ating katawan, ang human body ay ginawa ng Diyos na organic. So, ang ibig sabihin kung organic ang ating human body, ang ipapasok natin sa ating human body, ibig sabihin, ang kakainin natin, ang iinumin natin, anything na ipapasok natin sa katawan natin dapat organic lang. Pero anong ginagawa natin? Pinapasukan natin ng inorganic substances na nagiging dahilan kaya tayo nagkakasakit. Mahirap magbanggit ng mga brands, baka mademanda tayo. Basta synthetic drinks, mga pagkaing may preservatives. Hindi ako magbabanggit ng preservatives, madidemanda tayo. Pero may babanggit ako mga pagkain na hindi naman tayo makakasuhan. Huwag natin kakainin yung processed foods, tusino, longganisa. Meron yang mga isa pang substance na nagamit yan, yung pampasabog. Literally pampasabog. Ginagawang preservative ng meat. Di kakain tayo ng meat na may preservatives. Ay nakakain natin yung preservatives, ma-preserve din yung ating gastrointestinal tract. Kasama na dyan ang tiyan, small intestine, large intestine, colon. Yan, tuloy ang dahilan ng colon cancer. Kung sakali may colon cancer ka na, simple lang yan, reversible yan. Mag-take ng activated charcoal. Ano yung activated charcoal? May nabibili niyan sa Mercury Drug at saka sa Adventist Restaurant. Activated charcoal, uling ng bao yan na talagang powderized, sterilized. Yan, 1 teaspoon o kaya 1 teaspoon or half teaspoon, kanawin sa tubig na mainit, inumin. Huwag kang mag-alala, lalabas lang yan, hindi yan papasok sa ating system. Lalabas din yan at kakayurin yan ang cancer cells. Not only cancer cells, kundi cancer tissues. Yan. Ano pa yung mga synthetic foods and drinks? Ulitin ko, tusino, longganisa, hamon. Basta't processed foods, may inorganic substances or chemicals yan. Ano pa? Synthetic drinks, iced tea, wala akong binanggit na brand. Okay? Yung mga energy drinks, alam niyo na rin yan, yung pumapatay. Marami ng mga tao uminom ng synthetic energy drink na yun, taas ng caffeine. Dalawang ganon, patay. Bakit? Cardiac arrest, ang taas ng caffeine eh. So, gusto niyo bang mawala agad sa mundo? Makasama niyo na agad si Jesus sa langit. Ay sige, bakbakan niyo yung mga yan. Ito pa, yung mga pagkain ibinawal, so yun na mga inorganic substances yun na pinapasok natin sa ating katawan. Ito naman, bukod sa inorganic na ating pinapasok sa ating katawan, pinapapasok pa rin natin yung sources of LDL. Ano yung LDL? Low density level cholesterol. Yan ang bad cholesterol, dahilan ng cardiovascular arrest or heart attack, dahilan ng stroke. Ayan. Yung HDL, okay yun, high density level cholesterol. Nakukuha yan sa pagkain ng mga fruits and vegetables, even fish. Ang fish mayaman sa sa omega-3 fatty acid. Okay, fruits mayaman sa antioxidants. Okay, yung mga pagkain pinagbawal sa Leviticus chapter 11, sasayin ko Number 1, baboy, karneng baboy, pork. Hindi man tayo extreme, tikim lang. Hindi naman tumikim eh. Tikim lang, hindi lamon. So, sasayin ko mga pinagbawal ng Diyos. Ayon sa Leviticus chapter 11, bawal ang karneng baboy, alimango, alimasag, pusit, tahong, talaba, lahat ng cells,
bawal ang hipon, hipon swahe, kamaron, lobster, pitik. Basta lahat ng pupula pag niluto. So, okay na. Avoid inorganic foods and drinks. Avoid foods high in fats and cholesterol, or technically called LDL, low density level cholesterol. Kumain tayo ng mga pagkain mayaman sa HDL, high density level cholesterol. Yung bone marrow nga pala, HDL yun. Source ng HDL. Okay lang yan. Another thing, so ulitin ko, avoid substances that are inorganics. Avoid foods high in low density level cholesterol. Ulit ko, hindi tayo extreme, tikim lang. Tikim lang ng mga pinagbabawal ng Leviticus chapter 11. Then, ito, ulit-ulit ko. Code red tayo, code red. Rest, ibig sabihin, evening sleep, dapat 6 to 8 hours. Then, exercise. Ang exercise, it can be jogging or running, walking, Zumba, farming. Yes, farming. Pero sa mga professionals, wala namang farm. Jogging na lang tayo or running. Then walking, Zumba, lawn tennis, badminton, any physical activity na mag-pump ang ating puso ng dugo para matiklag, maalis ang paraan ng ating mga ugat-ugat or arteries and veins. Kaya antabayan niyo pa yung i-research ko para pambahaba ng buhay. Ngayon, ang problema ganito. Halimbawa, ang edad natin 120 na. Hindi na tayo mamatay-matay. Ang problema, kapatay na lang tayo ng mga kamag-anak natin. Joke lang. God bless you. God bless Puerto Princesa City. God bless Palawan. And God bless Philippines. Love you.